welcome back again to my channel. So for today, i-share ko sa inyo kung how to make an appointment for saliva test in Red Cross and how to fill up the e-key form of Philippine Red Cross. So let's go. So first guys, pupunta tayo sa book.redcross.org.ph. And then pag nasa site na tayo, hanapin natin yung book a saliva test kasi ang ibubook natin is a saliva test. And meron din pong swab yung Red Cross, pero today ang i-share ko sa inyo is kung paano, how to make an appointment for saliva test. So ayan, may mga collection site ng Philippine Red Cross. Pipili lang po tayo doon kung saang area po tayo malapit. So may mga option naman siya. And then select na natin yung book a saliva test. So, pag nandito na tayo, ayan, may select the location of saliva test. Ayun yung nabanggit ko kanina. Napipili tayo ng collection site na malapit po sa area natin. And then, pipili tayo ng date and time. So, ayan yung mga instruction sa pagbubook natin ng appointment. Yan, basahin lang po natin yan. At kasama po dyan yung sa number form na magpipill up tayo ng e-key form. So, ayan, i-share ko din sa inyo kung paano. Ayan, at dapat daw 15 minutes before the scheduled time, nandun na po tayo sa collection site kasi may mga verification and security check pa na gagawin. So, ayan, basahin lang natin yung mga kanilang rules. And nakalagay po dyan note, saliva test appointments are non-refundable except for the following reasons. Confirm double bookings, yan kung na-double yung booking nyo, and serve airport bookings, emergency cases, and humanitarian reasons. And for refund requests, please email prcrefunds@redcross.org.ph or 1158@redcross.org.ph. And rebooking may be accommodated for valid reasons according to the discretion and availability of the Philippine Red Cross. So ayan, pwede naman magpa-refund basta valid yung reason, or magpa-reschedule tayo basta valid din yung reason. So, ayan, sa mga nabasa ko, meron nagpapareschedule sila kasi yung dahil sa mga restrictions ngayon ng mga kanya-kanyang LGU, so reschedule sila ng kanilang mga saliva test. So, pwede naman yun. So, magpo-proceed na tayo dito. Select the location of your saliva test by visiting https itong 143.redcross.org.ph. So, i-click na po natin ito para mapunta na po tayo dun sa tab sa link na to. So, ayan, nandito na tayo sa, ayan, pipili na tayo ng lugar na malapit sa atin. So, ako, I'm from Taguig. So, hanapin natin yung kung anong area malapit sa Taguig. So, na collection site. Ayan. I-click natin for
Ayan. Kasi ako, malapit ako sa market. So, meron sila dong collection sites, ang Philippine Red Cross sa may market. So, ayan, ito yung pipiliin ko. So, click lang natin yung area pala ng collection site ng market is nakalagay naman dyan sa 3rd floor parking market. So, i-click lang po natin itong book as a live test. So, ayan. Ayan. Tapos, ang payment ng saliva test sa Philippine Red Cross is 2,000 pesos. Na natin sa taas yung name of patient. Tapos, yung email. And then, syempre, have you read the instruction below and do you agree to follow them? Syempre, mag-yes tayo kasi nabasa naman natin yung instruction. And then, dito sa taas, pipili na tayo ng, so dito sa baba, pipili na tayo ng date na available tayo. So, ayan, halimbawa, ito May 29, click natin yan. And then, scroll down natin sa baba kung anong oras available yung time. So, ayan, meron sila sa morning, meron din sila sa afternoon. So, mas maganda na morning tayo para sa akin na mas maganda na umaga tayo magpa-schedule para yung result medyo mapabilis din kasi maaga nga tayong nagpa-test. So, itong 10 AM yung i-click natin. And then, click natin yung book now. Ayan, nakalagay dyan na market COVID-19 saliva test or RT-PCR has been added to your cart. So, na-add na sa cart natin yung ating binook. So, i-view cart natin siya. And then, ayan na, may reminder sila na hindi pa ito yung end ng process. Kailangan patin mag-check out and magbayad and i-review yung mga details kung tama ba para hindi kasi incorrect details may cause delay or cancellation ng ating appointment. So, yan. I-review lang natin. Nandyan. So, ayan, nakalagay dyan yung mga information. And then yung payment. So, kung tama naman yung make sure na yung email po ay tama. Kasi kung mali, hindi po masisend yung result mo. So, mag-aantay ka, akalain mong bakit hindi pa na-send yung result mo na as per Red Cross 24 to 48 hours meron ng result depende sa dami ng nagpa-test nung araw na yon. So dapat talaga na tama yung ating email kasi via email po sinesend ni Red Cross yung ating results. So ayan, kung tama na siya, proceed to check out na lang. And din yan, billing details, kung saan mo siya babayaran. Input mo ng first name, last name, and then address kung gagamit ka ng credit card or debit card. Ayan, town, city. Ayan, fill up lang natin yung ganitong information. Kung credit card yung iyong babayaran. Ayan.
mayroon silang system fee tsaka convenience fee. So, yung 2,000 mo na payment for saliva test ay may additional pong 93 pesos. So, bali, ang lahat ng babayaran mo is 2,093 pesos. So, ayan, credit card or debit card via PayMongo. So, ayan, dito siya babayaran for credit card. And then, pwede din bayaran sa GCash, pwede din bayaran sa GrabPay, via PayMongo pa din, or pwede din credit card or debit card via PayMaya naman. So, ayan. So, once na kung nakapili ka na kung saang kung anong payment method ang gusto mo, so ipi-place order mo lang yan. So, once ma-place order mo na yan, may marireceive po tayo na email. So, ganito po guys, ang ating marireceive na email once na mabayaran na po natin yung ating pinapabook na appointment sa Philippine Red Cross. So, ayan. Your order is complete. And nakalagay dyan, hi, Chill, your recent order in Philippine Red Cross platform has been completed. And then, please make sure to fill up the e-KIF. Located, ito yung link kung saan tayo mag-fill up ng e-KIF form. And kailangan natin yung e-KIF form na yun kasi merong masisend sa atin yung retrieval code na kailangan natin i-present during during nung pagpunta natin dun sa collection site. And sa next vlog ko, i-share ko sa inyo kung paano i-fill up yung ating e-KIF form. So yun guys, ganito po yung itsura ng e-KIF form. So, kailangan po nating fill upan lahat ng to. Yan. And after natin ma-fill upan to, may masisend po sa atin na retrieval code. Ayan, pinakita ko lang po sa inyo guys yung itsura ng e-KIF form ng Red Cross. And sa next vlog ko, i-share ko sa inyo kung paano ito fill upan. So, after nyo guys mag-fill up ng e-KIF form, is may marireceive kayo na retrieval code na email. So, ganito siya. Nandiyan. Ito yung kailangan nyo ding i-present pag nagpa-test na kayo doon sa collection site na pinili nyo. So, after nyo guys magpa-saliva test dun sa collection site na pinili nyo, may marireceive kayo na email na ganito na done na kayo dun sa test nyo dun sa collection site. And then nakalagay dyan yung KIF barcode. Yung KIF barcode na yan, gagamitin nyo yan sa pag-trace ng inyong ng inyong result, kung ano na yung progress, kung nasa na ba siya. And then para ma-monitor mo kung matagal pa ba yung hihintayin mo. Ayun guys, to track your result po kung naasaan na, ito po yung link, c19.redcross.org.ph. So dito, ayan, sa control number or barcode, ito yung barcode na binibigay sa atin doon sa mismong collection site na. Tapos yung barcode na din naman yun, ini-email yun sa atin, kasama na yung ating other information. Tapos, dito sa registered ID number or PhilHealth ID, kung nag-provide ka, so ilalagay mo din dyan yung ID number. So yun guys, once ma-input mo na yung barcode at saka yung ID number na ginamit mo, dito na tayo mapupunta. So nandyan na yung track specimen. So ayan, nakalagay na dyan na negative. So ayan, nakikita mo dyan. So April 20 kasi ako nag-submit ng aking KIF information, and then April 28 ako nagpa-saliva test. So nandyan yung mga oras kung nasaan na. So mamomonitor mo kung ano na. Yung sa akin kasi, April 29, nakalagay dyan, specimen is in the nasa PCR machine nung April 29. Pero nakita ko na dito sa taas na negative na yung aking saliva test. So, ang ginawa ko,
tumawag ako sa Red Cross, sa hotline nila na 1158. Kasi baka may problem lang dun sa email or kung ano mang nangyari, bakit hindi pa sa akin nasisend yung aking result. Kasi pag ganun kasi na nakalagay dyan na yung specimen mo is nasa PCR machine, pero yung nandito sa taas is negative na, dapat kasi nasisend na din sa'yo yung result mo. So, pero yung nangyari sa akin, hindi ganun. So, pag ganun yung nangyari sa inyo guys, itawag nyo lang sa Red Cross, sa hotline nila na 1158. Pero take note lang guys, hindi lang sa isang tawag is masasagot na agad kayo. So, kasi ang daming tumatawag din sa Red Cross eh. So, intindihin lang din po natin. Magiging pasensyoso lang din po tayo. Kasi ang dami din pong inaasikaso nila. So, yung sa akin, tumawag ako from madaling araw pa. Tapos, nakausap. Siguro ako, nag-start akong tumawag sa kanila sa mga 2 a.m. And then, nakausap po sila bandang mga 6:30 a.m. na. So, ang haba ng oras ng pagtatawag ko sa kanila. So, since syempre kailangan mo din yung result, and syempre magpasensya ka talaga at magtiis na tawagan sila. So, yung nakausap ko na sila, agad-agad naman ding after nung tawag is sinend na din sa akin yung result tsaka yung certificate. So, ayan, na-update na din nila sa akin nung April 30 na nasend na sa akin yung certificate tsaka yung result. So, yun. Maging ano lang tayo pag ganun yung nangyari. So, yun lang guys. Thank you so much for watching. And sana may natutunan kayo. And kung may tanong kayo, nasa baba naman kung paano nyo, nasa description naman kung paano nyo ako makukontak. And yun lang guys. Thank you so much for watching. And don't forget to like, subscribe, at i-ring nyo na din ang bell button para updated kayo sa aking mga susunod na video. Yun lang guys. Bye bye bye. Keep safe everyone.